Ayan. Hello, Brother Matthew Perez. Hello, what's up? Sa lahat ng mga kapatid dyan, Ayan. buong mundo. Meron kang kamukhang artista. Sino? Si Ketchup. Kilala mo yon? Hindi. Mustard. I-search mo, Ketchup. kamukha mo. Sige, search ka. Ayun lang, ayun, ano rin ang channel ni Brother Bato. Nakakatanggal ng stress kasi na-expose ang dapat ma-expose. Pero digit naman ng tingin ko. Ako sinasabi niya Pakilala ka dahil muna, brother. Pakilala ka muna. Anong pangalan mo? Anong lokal ka? Kailan ka na bautismuhan? At kailan ka nag-exit? And what is the reason why you exited MCGI? kaya ako nag-exit. Dahil lang, yung mga nasasabi ng mga ibang kapatid, nagmamatch sa mga hinala ko. Sa mga observation nyo, Mga sa mga observation ko. nararamdaman ninyo. Mm-mm. Pero nakapag rin kaya nag-exit ako. Siyempre yung mga sinasabi mo rin dahil ikaw yung malapit sa yung mga royal family. Ikaw yung mga parang talagang connected. Anong Siyempre, lokal ka? malalayo. Anong lokal ka? Sa LA. Los Angeles. Naku, ang daming exiter diyan. Kaya nga Sobrang Alam daming mo, exiter diyan. kaya sana rin sila maging open mind na yung mga sabi nga din ni Kuya Del, yung mga niya, yung mga hinala ninyo, legit lahat yun. Hindi ko na isa-isahin kasi baka umaba na Yes. legit lahat yun dahil hindi lang naman ako ang nakakaramdam nun at nakakita nun, kundi yung mga iba rin. Kaya yan, bibigyan na lang ng clue. Sabi ng sugo doon, pagka yung pasto nagpapayaman, sa demonyo yun. Siya may sabi nun, sa mga Yes. lumang video. Tingnan nyo ngayon mga nangyayari sa Brother, pinagalingan natin. maano muna kita, masabat kita doon sa sinabi mo. Meron kasing punto na sinabi na quoted sa sinabi ni Eli Soriano na pagka ang puno ng reliyon ninyo ay nagpapayaman, hindi Sa sugo ng demonyo. yun. Sa demonyo Hindi yun. sugo. Oo. Noong nagawa yung unang mansyon sa Brazil, yung tinatawag naming White House, ay hindi pala White House, Big House. Kasi talagang big siya. Biro mo, merong elevator yung loob ng bahay. Paano hindi big yun? Ang hirap paliwanag yun. Oo. Tapos hindi lang yun. Meron siyang indoor heated pool at yung tubig nun, hindi ordinaryong tubig, hydrogen water pa yata yung tubig ng swimming pool. VIP VIP. Oo. Tapos ang sabi niya merong merong playroom, merong nursery room, merong theater room, merong ilan ba yung office ng bahay na yon? Dalawa yung powder room nun, sa laki ha. Dalawa yung powder room. Manliliit yung bahay ni si Small Laude. Naku, mangliliit yung bahay ni Small Laude doon sa mansyon, yung unang mansyon. Ngayon, sabi ni Sis Pining, yung asawa nung yumaong Brad Boy Di Malanta, Bradeli, maliligtas pa po ba tayo niyan? Kasi hindi po ba masama po yung magtitipon ng kayamanan. Humagalpak ng malakas si Soriano. Bakit hindi naman tayo maliligtas? Hindi ba yung gusto ng Diyos makatikim tayo ng kaginhawaan? Parang ikaw, meron kang anak. Siyempre gagawin mo yung pinakamabuti, bibigay mo yung pinakamabuti para sa mga anak mo. Ganon din ang Diyos. So meron siyang palusot. Lahat naman meron siyang palusot eh.
Kaya ayun, kaya ako nabanggit 'yon dahil yung sinabi mo na quoted from sa sinabi ni Soriano, pagka ang puno ng reliyon ninyo ay nagpapayaman, sa demonyo 'yan. 'Yun. Tapos, Dukang Pantas daw. Oo. Ano pala sa tiyaran sa akin, Dukang Pantas daw. Wala 'Yun. naman sinabi atang Dukang Pantas habang buhay, duka na. Parang Oo. ganun. Yung palusot. Marami silang palusot actually. And iko-correct lang kita ha. Doon sa Hmm. sinabi mo kanina, meron ka kasi sinabi kanina, ikaw yung malapit sa royal family. Siguro Oo. for now, meron ng mga nagpaparamdam dyan. Si Johan Wayne. Yan. At Wow, ako, magsilabasan na kayo. at yung Johan Wayne na yon, merong mga documents yon. Sige yun. Merong Para rin sa pakikinabangan natin lahat ng mga yes. mag-exit at exiter. Yes. Merong mga merong mga documents 'yon. Tinanong ko nga sa kanya, "Tol, merong nagtatanong sa akin. Kapatid, merong nagtatanong sa akin. Mare, merong nagtatanong sa akin." Sabi ko, "O yan, para malito sila kung ano bang identity nitong ano bang gender nitong si Johan Wayne. Iba-iba yung ginamit ko eh. Merong tol, merong kapatid, merong mare. O yan. Para wag silang mabigyan ng hint kung ano bang gender nitong nitong si Johan Wayne. Sabi ko sa kanya, kapatid, merong nagtatanong sa akin. Totoo ba yung regarding kay ano ba yon yung hapon yung pangalan eh. Yung binabayaran daw na na mga istasyon. Nakalimutan ko yung pangalan. Paki-comment na lang po mga kapatid. Tapos sabi ko, tinanong ko sa kanya, kami yung nagre-release ng ng pera. Sa mga resibo, wala kaming nababasang ganyan. Yan. So, sige. Sasabihin ko yan kasi wala akong masagot doon sa kapatid eh. Mahirap namang sumagot ng mali yung isasagot mo. Ayun, si Mr. Harada. Ayun, Mr. Harada. Hindi pala si Mr. Harada. Ano? Si Mr. na nahada at hinahada. Ang galing ah. Pang Viva Max. Di ba Max? Pambiba. Ayun nga, bali, ang iglesia dapat pala talaga, kung talagang totoo, straight, laging tama. Dahil yung mga apostol, wala naman silang sinabi si Pablo, ang aming iniaral. Dating tama. Ngayon, bigla kaming pumambyo, namamali sa diwa, nagpapalusot ng ganon. Sinabi nila ang aming iniaral ay hindi sa kamalian. Kamalian. Oo, diretso sila, straight eh. Yes. Hindi sila nagkumakambyo. Yes. Di pa bago-bago. Kaya lang, ang laging palusot ni Soriano, silang nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Ay yung alas niya. mo, brother, bagong ani pa lang ako, naririnig ko na yun hanggang mamatay siya. Oo, laging sabi niya. Laging may pagbabago, di ba? Yes. Correction. Yes. Tapos yun sa Jeremias, ba yun yung 30:19. Oo, yung puno at prinsipe. Yung pala babasahin mo pala yun, yung puno pala si Jesus Christ, siya rin yung prinsipe, di ba? Yes. Hindi yun tao. Yes. Sa Israel wala yun. Hindi yun Pilipino. Yes. Israel talaga ang doon. At si Lord Jesus Christ ang tinutukoy doon. Kaya lang, masyado tayo kasing naging magaling kasi, hindi natin maitatanggi yung katotohanan na magaling talaga siya magsalita. And doon tayo kuha. Actually, Brad Matthew, yung ko kanina, bago ka umakyat, merong kapatid na taga-Australia, mayaman to. Anong story niya? Ngayon, siya sa akin, actually siya yung nag-schedule.
pwede po ba kayong ganitong araw? Kaya tumawag siya kanina, kaya na-late ako kanina sa work. Tapos, ang una niyang kaagad na tanong, brother, tapatin mo ako, sabi niya ganyan. Totoo ba yung si Bradley, ganito, ganyan? Sabi ko, masakit man pong tanggapin, pero kailangan po nating tanggapin yung katotohanan. Sabi niyo po sa akin, tapatin ko kayo. Ayan, tinatapat ko po kayo. Kasi Kung sinabi mo ano naman po yung yung narinig niyo sa akin sa video, yun din po yung sasabihin ko sa inyo off-cam. Wala yung aming nakita at narinig, sabi ko. Yes. Walang pagbabalat kayo. Sabi kong ganyan. Kaya lang ganito po. Alam niyo po ba, there are so many information that I am trying to hold back kasi very much disturbing. Rated Na- R ba yan? Sobrang rated R. Sobrang rated R. Actually, kung hindi lang in-expose ni Uncle Philip, yung yumaong Uncle Philip, Rason, na ni Daniel Rason, yung fluidity, yung gender fluidity ni Soriano. Wala naman akong sasabihin eh. Kaya nga tinitiis ko yung binabati ko sa akin na si Badong, ano yan, pro-best yan, dilulo pa rin yan. Sabi ko, hintayin nyo lang. Kasi hindi ko po pwede na, brother, ang galing ng strategy mo, sabi niya ganyan. Alam mo, kung tinira mo agad si Bes, hindi mo na ako mapapakinig. Hindi na ako mapapakinig sa'yo. Sabi ganyan. Well, alam nyo po, sabi ko, kung talagang meron kang malasakit sa kapatid, hindi mo po pwedeng biglain ang kapatid. Kagaya, halimbawa, meron kang baby, mahal mo yung baby mo, pakakainin mo ba kaagad ng isang tipak karne? Hindi. Hindi, gatas muna. Ngayon, pagka okay na siya, gagawa ka ngayon ng mga pagkain na makakain. Kaya ng mash na prutas at gulay. 'Di ba? Gradual kasi yung and pati yung pagbibigay ng information gradual. Nag-aral po tayo lahat. Brad Macho, nag-aral ka kaya ka nga napunta ng Aremica eh. 'Di ba? Nag-aral tayo, hindi ka agad physics ang itinuro sa eskwelahan. Tinuro muna paano tayo mag-ABCD. Tama. Nagtanong nga ako dito sa mga katrabaho ko, paano yung ABCD sa inyo? Basta sa da. Tawa ako ng tawa. Pakiulit mo nga, sabi kong ganyan. Marami kasi silang, yung alphabet nila, kung di ako nagkakamali, mahigit 30. Yun. Pero iba pala dyan. Kaya sobrang dami nung kaya nakakalito. Bakit ko sinasabi ito? Kasi, wala naman tayong particularly me, I am speaking of myself. At saka yung mga kakilala kong mga nag-e-expose. Kagaya niyan, si Bradis, nakita ko nandyan. Mayaman ito si Bradis. Walang interest yan na magpayaman dahil sa pag-e-expose. Ito, may comment ako kay Brad Ace. Tingnan mo si Brad Ace. Kumbaga, alam ko loyal siya sa mga Royal Fam. Pero tingnan mo, binitawan niya yun dahil doon siya nag-align sa kanyang loyalty. Doon sa may Panginoon, sa Diyos talaga. Yun. May nakita siyang mali, talaga pinanindigan niya yun. Hindi dahil sa, fanatics siya, ganun. Sana yung mga ibang kapatid, bitawan nila yung pagka-fanatics. Dumiretso sila sa kung anong katwiran lang talaga na sinasabi sa Biblia. Kasi doon lang naman tayo natin sa Biblia Hindi doon sa pagiging fans natin, o di ka, sa tao. Hindi doon doon sa libro mismo, sa Biblia. Merong kasabihan nakalimutan ko lang yung buo. Pero kung alam niyo yung kasabihan, my loyalty to my country and when my loyalty to my, parang something like that. Ganon yung yung ibig mong ipunto kay Brad Ace, di ba? Oo, loyal siya bilib doon ako sa ano niya. Oo, sa royal family, pero nag-end yung loyalty niya sa royal family, especially kay Daniel Rason. Paano hindi magiging loyal kay Daniel Rason yan? Miyembro ng MMC yan. Oo. May din pala siya talaga yung position sa Oo, miyembro siya ng
Tapos, bukod sa miyembro siya ng MMC, alam mo ba kung sino ang nagturo nung nag-aaral ng pagkamanggagawa si Noli Saballa tsaka si Marvin Go? Sino nagturo? Ayan, Sino? Siya nagturo. Siya pala, hindi ko alam yung nagturo. Siya pala. No, tahimik lang ha. Ito, napaka-humble. oh, Hindi niya binobroadcast yun. kasi Hindi ang mo sabi nga, malalaman mo kapag ka ang lata walang laman, maingay. Walang substance kasi yung yung taong maingay. Kaya tingnan mo si Daniel Rason. Biruin mo, mangangaral ka ng Diyos. Kung ano-anong pinagsasabi mo. Ayan, balita ko, nagwala na naman daw kanina, naulol na naman daw kanina sa pasalamat si Daniel Rason. ipakita ko yan, yung video na yun, yung part na yun, para Oo, maraming makinabang. kaya nga, Hindi ko lang naka-review. yung hinintay ko lang mag-feed yung mga kasama ng video at ipapakalat natin yon. Kasi, Brad Matthew, pagka ang isang taong narcissist ay kinanti mo yung kanyang ego, ano yan, magwawala yan. Tama. Tsaka may ako dyan nababalitaan din ako na ay yung mga kapatid dyan, puyat-puyat dahil dano. Ang masasabi ko, sila kasi kaya nila nagagawin dahil wala silang talaga yung oras nila. Kaya yung mga kapatid na nagtatrabaho, kawawa kayo physically, mentally dahil puyat kayo tapos mapasok kayo sa trabaho. Yes. So, ayun nga. Sila pabor sa kanila dahil oras nila eh. Ayan, isa-shoutout pala natin, Brad Matthew, yung mga kapatid sa Chinatown. Sige. Po sa lahat ng mga kapatid sa lokal ng Chinatown. Pag sinabi mong Chinatown, ano yan, mga mayayamang mga kapatid at hindi basta-basta mayaman. Talagang Chinese business. Oo. Ngayon, ang daming mga exiter na mga kapatid, na mga Filipino-Chinese. Kanina, meron akong kapatid na nakausap. Sabi nung kapatid na nag-inform sa akin, alam mo ba, Brad Badong, kung sino yung kausap mo kanina? Mayaman yon at hindi bariyang tinutulong nun. Hindi basta-basta. Kaya lang, nung kausap ko yung kapatid, malungkot siya. Malungkot yung kapatid. Sabi niya, Brad Badong, alam mo, sabi niya ganyan. Sa totoo lang, nalulungkot ako at hindi ako makapaniwala na nagawa ni Brother Eli yun kasi mahal ko si Brother Eli. Sabi niya ganyan, sa palagay niyo po ba, kayo lang po ba ang mahal si Brother Eli? Mahal ko rin po si Brother Eli. Kaya lang, palagay niyo po ba si Haring Solomon, sabi ko, hindi po ba mahal ng Diyos si Haring Solomon? Mahal din. Hindi ba mahal ng Diyos si Haring David? Pero nung nakagawa sila ng pagkakamali, hindi pala nakagawa. Nung gumawa sila ng pagkakamali, iba kasi yung nakagawa at saka gumawa. Iba yung naglasing sa nakapaglasing. Nung gumawa sila ng kasalanan, itinakwil sila ng Diyos. Ngayon, kung akong tatanungin mo, meron bang pag-asa? Meron bang pag-asa sa kaligtasan si Brother Eli? It's not for me to answer that question. Kasi ako din naman kagaya ni San Pablo. Hindi niya sabi niya, hindi ko sinasabing ako'y inaaring ganap na. Ngayon, kailan ang masasabi lang natin, habang may buhay na binibigay ang Diyos, kagaya nung nakasulat sa Panagoy, ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. So, every time na magigising tayo, pagkatulog natin, from our sleep, meron tayong pag-asang ibinibigay ng Diyos na makapagbago, mabawi natin kung ano yung mga pagkakamaling nagagawa natin. Ngayon, kung ang tanong po ninyo, meron bang pag-asa sa kaligtasan? Si Brother Eli, bahala po ang Diyos doon. Ang Diyos kasi hustisya Magiging injustice naman ang Diyos pagka sinabi ng mga kapatid na naging boy toy ni Brother Eli, Panginoon,
ginawa po akong parausan niya, no? Kaya rin nagsuko ka. Diba? Sa araw ng pag-uupong. Oo. Kanya bumulong. Alam niyo po ba, sabi ko, ang dami pong hindi ko po nilalabas. Kasi, to be honest, nung nagkumpisal sa akin yung mga kapatid na ito, mga ang ginamit ko, brother, ha? Mm. Mga, ibig sabihin, Plural, marami. Mm. more than one, no? More than two, at more than, Grupo na ba yan? dami na, no? Ang dami na. Ngayon, nakakalungkot. Meron nga akong pinag-sharean eh. Unang pinag-sharean ko diyan si Brad CJ. At saka si yung yung mag-asawang worker na nung isa yun sa mga unang kumontak sa akin. Sabi niya, ako to, sabi niya ganyan, nung kapatid na worker na babae. Pwede ba tayong mag-video call? Sabi ko. Uy! Sabi ko ganyan. Alam mo, tagal ko nang hinahanap kita. Sabi ko ganyan. Yun. Nung nag-confess sa akin, isa-isa yung mga kapatid, ang unang pinagsabihan ko, 3. Yung mag-asawang worker at saka si Brad CJ. Yung mag-asawang worker, hindi sila nakakain. Dahil very much disturbing. Biro mo malalaman mo yung exiter na sila, ha? Exiter na sila pero hindi nila lubos maisip, ha? Nagawa ni ano yun? Ano yan, baka may mga bata nakikinig. Hi sa inyo. Alam ko, naalis muna kayo dito. Yeah. Wala, hindi naman tayo magbabanggit ng ano, hanggang doon lang naman ang sasabihin natin. Kaya, sabi ko, alam nyo, doon sa mga kapatid na kausap ko kanina, ipagpasa Diyos natin. Ngayon, ang tanong ng kapatid, saan po kami pupunta? Saan po tayo pupunta? Alam mo kapatid, ang napakaganda ng tanong mo. Saan tayo pupunta? Pumunta tayo kay Kristo. Sabi ni Kristo, hali kayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. So, saan po tayo pupunta, kapatid? Mga kapatid, pumunta tayo kay Kristo. Bakit? Kasi wala ng Kristo ang samahan na yan. Brad Matthew, nawala ka ng sound. Na-mute ka. Yan. Tama kay Lord Jesus Christ tayo. Siya ang ating GPS, siya ang ating mapa. Hindi tayo maliligaw. Exactly. Actually, sabi ko nga sa mga earlier videos ko, kahit na mga kapatid, ayaw nyo nang maniwala sa Diyos, gumawa lang kayong mabuti, baka maawa ang Diyos eh. Kasi kung babasahin ninyo ang huling aklat ng Biblia, yung mapuputing damit ng mga maliligtas, mabubuting gawa yon. Hindi yung mabuting gawa na itinuturo ni Daniel Rason. Yung mabuting gawang itinuturo ni Daniel Rason, kalaban nung mabuting gawang itinuturo ng tunay na Kristo ng Biblia. Mateo 6:1-2. Pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Huwag kang gagaya sa mga mapagpaimbabaw na kanilang nais na magsipaglimos sa mga likuang daan upang sila'y mga kapuri. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yes. Yung ginawa ng kaliwa, wag na malaman ng kanan. Yes. As much as possible. Kaya lang ang tinuturo ni Daniel, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. At contradicting yung mga itinuturo niya. Ngayon mo Juan? Oo nga. Kaya mga kapatid, lagi tayong subaybay, tune in lang lagi sa pangangaral ni J.R. Badong sa kanyang expose. Ayun.
Kasi Hindi nandito mo yung mother-in-law. Mm. Kasi ganun na rin yung kahit nag-expose siya, nangangaral ka na rin sa mga kapatid. Nangangaral ka na, maano sila, maging aware sa kulto. Ganun. yun. Baka na naman sasabihin na naman ni Danya Rason, ayan, nangangaral na daw si ano, sabi nung Matthew Perez na taga LA. Yan, meron na siyang disipulo. Kapangalan pa ni San Mateo. Ayun. Basta ano lang tayo, tune in lagi. Hindi lang kay JR Badong, pati rin kala CJ, tsaka kay Brother Ace. Yan. Ay, Kasi, bukas. Merong mm, merong ano uh, si Brad Ace. Boss and Thunder. Kasi sa DK, alas 8 ng gabi, Philippine time. Doon sa tungkol sa kasalanan, abangan natin yan. Posen Ponder. Kasi okay lang naman mangaral, wag lang hihigit sa mga bagay na nasusulat. Di ba? Yes. May guidance naman eh. Mm-mm. Yes, meron namang guidance. Mm-mm. At saka, hindi lang yung nakasulat sa Biblia, mga kapatid, ha? Mm-mm. Meron po kasing nakasulat sa puso natin. Oh, yun, isa pa yun. Merong nakasulat sa puso natin na Tama. inulat na ng Diyos, naka-imprint 'yan. Kaya nga kahit pumunta ka sa mga liblib na mga lugar, alam nila bawal pumatay, Oo, alam dahil sa nila budhi. bawal magnakaw, Mm-mm. Sa budhi lang nasusulat. nakasulat yun sa budhi nila. Mm-mm. Yun. Ah, Tama. brother, hindi mo pa sinabi kailan ka nabautismuhan at kailan ka nag-exit. Nabautisan mo ako January 23, 2002. Diyan sa Apali, Pampanga. Ang nagdoktrina si Ka Eli sa videotape na VHS pa noon. January 2003. Yeah. Tapos sa Olongapo City on. Bali, shoutout nga pala. Hindi ko na rin babanggitin. May mga nag-exit na rin na nag-message sa akin na mga kabats ko rin sa Olongapo. Kung sasabihin mo sino sila. Tsaka dito sa LA, yung mga kasama ko sa Backstreet Boys kasi lagi kami nasa likod ng upuan kaya Backstreet Boys. May mga nag-exit na rin. Dahil nga pumunta raw siya dahil sa Amerika para umasenso. Opo. Pumunta raw siya sa Amerika para umasenso pero lalong nagipit naman pala dahil ang daming kulungan. Ayun naman yung sabi niya. Kaya siya umalis. Siguro dahil dami niyang tinutulong din, ganun. Kaya Alam mo, siya. brother, Mm. kung sino pa yung kamukha mong artista, Mm. si John Sino? Lloyd Cruz. Ngayon ko lang na-realize Kaya lang wala na tong Bo. Naubos. Mm. Mm. John Lloyd Ay, Cruz ay. Arabo. Mm. Arabook. Arabuhok. Mm. Kaloob na di masayod. Ayun. Di ba? Salamat sa Diyos, brother, brother Matthew, sa pag-akyat mo. At alam ko, maraming makikinabang sa video na ito at sa iyong mga testimony, sa iyong mga sinabi. Dahil, totoo yon, yung nararamdaman ninyo, valid. And walang sino mang makakapag-invalidate ng mga nararamdaman natin. Kagaya, biro mo, yung nagkapatid na Monlaw na nag-donate ng bato, komo nag-exit siya. Nasubaybay ko ngayon. Komo nag-exit Nabalitaan ko siya na, sinabihan na hindi daw credited yung ginawa niyang pagdodonate ng bato. Tapos napano pa siya sa niya, yung titirahan niya, parang napalayas pa, parang gano'n. Oo. Napilitan siyang biruin mo, sabi nga ng Kristo, ang sino mang magpainom ng isang sarong malamig na tubig sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Ito hindi naman nagpainom lang ng malamig na tubig. Ang ginawa niya, ibinigay niya yung bahagi ng kanyang pagkatao. At sabi, nagpautang pa siya ng mahigit 1 milyon. Walang bayad-bayad. Ano
bagay na ginawa ninyo ay hindi kalilimutan ng Panginoon. Sabi sa Exactly. Hebreo, Exactly. hindi lilimutin. Oo. Hindi lilimutin, kaya lang meron silang ginagamit na talata na pagka tumalikod ka daw, wala nang aalalahanin sa'yo. Kaninong tumalikod? Hindi naman Linap. siya tumalikod sa Panginoon eh. Oh, Tumalikod siya doon sa leader-lideran. correct. Tama. Ang ganda ng punto mo. Hindi Mm-mm. naman siya tumalikod dun sa Panginoon. Sa Panginoon. Kanino Mm-mm. siya tumalikod? Tumalikod siya dun sa leader na inililihis ang katotohanan para malaman ng kapatiran ang totoong kagustuhan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Mm-mm. huwag kayong magsisinungaling. Bakit? Kayo'y sa inyong amang diablo, ang nasa ng inyong ama, ibig ninyong gawin. Sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Pag nagsasalita siya ng saganang kanya. Sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ang palang ama ng mga sinungaling, si Satanas, yung ama nilang diablo. Sino nga Mm-mm. yung ama ni Daniel Rason? Yung Alam Diablo. niyo yun. Mm-mm. Kaya Ganun lang yun, mga kapatid. kaya nababaliw si Daniel Rason eh. Tsaka sa mga nais magsalita yan, may mga bad experience, wag kayo matakot, mag-guest kayo rito kay JR Badong, kala si Jay Perez, kala Brad A. Spouse and Bonder. Nakakatulong yan eh, nakakatanggal ng stress, kumbaga na ilalabas mo yung sa loobin mo, parang therapy. Therapy. Oo. At hindi nyo lang mailalabas yung masama ng loob niyo. Makakatulong din kayo sa iba na makakapanood, makakapakinig para lumabas din sila sa ganyang mali na yung samahan. Yes. Mm-mm. Totoo. Kumbaga, Alam mo ba, Brad mm-mm. Macho, kahit meron kang sinasabi, sorry, nasabat kita. Mm, Uh, Merong mga kapatid sa Australia, sige. gusto Mm, nila magsalita, kaya lang natatakot sila because tinatakot sila na kakasuhan sila. Ngayon, merong nag sa akin na closet na kapatid. Sabi niya, Brad Badong, paano sila hindi naman lawyer si Noemi Baking. At saka yung pagiging niya, lawyer na sinasabi nila, accounting lawyer, hindi naman siya criminal lawyer. mm. Oo nga Tapos naman. yung Galing niya. yung Nina Bascon na manggagawa, hindi naman din siya lawyer. Meron lang po siyang certificate, sabi niyang ganyan. Sabi ng mga kapatid. So, it is just an intimidation para takutin yung mga kapatid. Na, kasi pagka meron nagsalita, lalo na pag nagsalita, yung Mm, mag-asawa na Brad Fernan at saka si Sis, ano bang pangalan nitong, nakalimutan ko yung asawa ni Brad Fernan. Yung mag-asawang Alba na diakono at sekretary ng lokal ng Sydney. Naku, hindi, baka buong Australia malagas. oh my gosh. Ganyan pala katindi siguro expose niya kaya Yes, nire-reserve lang. Mm. yes. Kaya tinatakot sila. Recently nga, tawa ako ng tawa doon sa nag-message sa akin. Sinasabi daw ni Efren Baking, bakit pati ako inaaway ako, dinadamay ako nung badong na yon? Wala naman akong ginawa sa kanya. Mm. Di Ayun. bale, ang sagot ko diyan, kapag may usok, may apoy. Kaya lalabas yan kung talagang may usok. May Yes. apoy talaga. Oo. Yes, at saka kagustuhan ko bang idamay kayo? Sino bang gumawa ng apoy? Hindi ba kayo ang gumawa ng apoy diyan sa Australia? Nananahimik akong nagsasalita, biruin ninyo, binanggit-banggit nyo yung pangalan na hindi kayang banggitin ni Daniel Rason. Oo. Oo Binanggit-banggit, nga naman. actually, ang dami kong record na sinisend ng mga kapatid. Hindi ko lang pinopost kasi sabi nung kapatid na nagsisend sa akin, Brad Badong, wag mong ipopost kasi ma-identify po ako.
Oo. Tsaka yun nga, naintindihan ko rin yung iba kaya ayaw naman lumabas dahil alam mo sa pamilya, lalo na kanib yung pamilya, ang tawag yun, ipapatakwil, gano'n. Papatakwil o di kaya i-kick out sa bahay, lalo na kung estudyante pa lang. Kawawa yung mga gano'n eh. So, medyo naintindihan ko rin kung bakit nagko-closet. Kunyari, nagkatrabaho na sila ngayon bubukod. Yes. Yung mga gano'n. At saka merong mga kapatid na kagaya nung mga kapatid na nag-message sa akin, Badbadong, kami po mag-asawa, na po kami, decided na po kaming mag-exit. Kaya lang po hindi kami makapag-exit kasi yung pong anak po namin, therapy po niya yung meron po siyang mahina po yung kanyang yung kanyang emotional quotient. Mahina po, sabing ganyan. So, pinapabayaan po namin. Baka po pagka nag-exit kami, hindi po niya kayanin. Oo, ayun ka, una-unawa naman yun. Yes. Kaya, hindi naman sabi ko nga sa mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, unang-una, hindi po tayo nagne-networking para mangumbinsi. The only reason why we are doing this, kasi mahal natin ang mga kapatid. Gusto nating ipaalam sa kanila na niloloko lang sila. Ngayon, kung gusto nilang magstay diyan, edi Nasa kanila na. Oo nga. Ano nila, total wallet nila yan. yes. Nasa kanila yan kung doon nila ilalagay yung patarget nila, Yes. yung budget nila doon. Ngayon, bakit tayo nagsasalita? Kasi merong mga kapatid na nakatrap naman. Gusto nila lumabas, kaya lang nandoon yung takot na itinatanim ni Daniel Rason ng mga KNP, ng mga manggagawa na pagka lumabas ka dito, maiimpyerno ka, mapapahamak ka. Hindi po totoo yan. Brother, ikaw nga magpatotoo. Naging masama ka bang tao nung nag-exit ka? Yun nag-exit po ako. Wala naman akong nahawakan na drugs o di kaya wala naman akong nahawakan na kung nung mga illegal. Yun, ay nang masasabi. Wala naman akong criminal record eh. Tutusin. Iski-scanin niyo yung ko. SS ko dito sa US. Walang lalabas na ng bangko, yung nangutang tapos tatakbuhan. Wala. Sila nga yung may mga record eh. Oo. miski police ticket or traffic ticket, wala eh. Musunod ako. Sila yung biro mo, royal family, nagbi-breed ng mga panabong na manok. Tapos May picture yung Oo, may vitamins pa. sasabihin ni Daniel Rason na pang tinola lang daw yun kaya nag-aalaga. Daniel Rason naman, napakasinungaling mo naman. Binibenta nga yan, ang daming ang kinita ni EJ dyan, ni Joey Boy. Tapos sasabihin panabong lang. Ano yun? Naghihirap na ngayon mga tao sa Pilipinas. Tapos gaganon pa yung gagawing ulam. Buti kung VIP din yung bibili kakain. Karamihan mas maraming may hirap na mga kapatid. Yes. Tapos, ang daming kapatid na naghihirap, tinutulungan niya yung mga hindi mga kapatid. Gaya ng mga pulis ba yan? Gaya ng mga pulis. Tapos, recent sa mga barangay officials. Nagbibigay ng mga sasakyan. Di bali sana kung magbigay siya ng mga ganyan, galing sa sarili niyang bulsa. Kanino ba galing yon? Sa bulsa ng pobreng mga kapatid. Kaya yun na nga eh. Hindi naman yung natin. Pera for own pocket. No, never. Kung sino dapat yung pinaka-aba o may hirap na na tao, sila dapat ang priority tulungan, hindi yung nasa gobyerno, may bilyon-bilyon na nga ng budget niya kalaan dyan. Sila pa yung natutulungan. Hindi dapat gano'n ang priority sa pagtulong. Meron nga akong kausap dati. Alam mo, Brad Badong, sabi niyang ganyan. Yung kasing
kamag-anak niya, official sa PNP. Mm. Alam mo, sabi niyang ganyan, nagtataka daw sila, bakit sila daw ang tinutulungan? Ayan, Danya Rason, no? Mga opisyal ang nagsasabi. Nagtataka sila, bakit sila ang binibigyan mo ng tulong? When in fact, napakalaki ng ng budget allocated budget ng national government para sa PNP. Kaya nga. Ang kaya tuloy ako naniniwala na ako minsan sa sa nasabi ni Kawili, nagpapapogi. Pagka ang tao ay hindi confident sa sarili, Mm. dun lumalabas yung salitang pagpapapogi. Pero Mm. pagka confident ka naman pogi ka, hindi mo kailangan magpapogi kagaya niyan, brother. Kahit wala kang buhok, poging-pogi eh. Di ba? Tawa na lang ako. Ikaw naman, Eminem. Eminem yung buhok mo. May kulang lang din. Oo. Pero mo, ang ganda-ganda ng ngipin mo, ang ayos-ayos. Hindi ba luho yung pagpapaveneers? Oh, magkano bang nagastos niya doon? Tingin mo estimate? Ano lang yun, barya lang yun sa kanya. Oh. Barya lang sa kanya. Biro mo, paano hindi naging barya? Napakaraming property. Isang property worth billion. Isang property pa lang Mansion mansion. Mansion. Paano hindi naging mansion? Dating bahay ni sino kasing sinabi ko na yung artista na yun eh. Matandang artista yun eh. Biro mo, yung CR pa lang, para siyang mausoleo. CR pa lang, Social na. CR pa lang nakakatakot. Kasi puro marmol. Kaya naalala ko tuloy yung sinabi ni Ka Eli noon eh. Kahit na yung bahay nyo, kahit kasing laki lang ng bahay ng baboy ba yun? Maliit lang. Basta okay yung pamilya, yung may takot sa Diyos. Okay na yun kaysa yung mayaman ka na may mga gwardiya ka. Tapos puyat ka lagi, takot ka manakawan, ganyan. Nakakabiero yung mo. Yung mga pera mo, yung mga mahalaga mong ari-arian. Dahil binasa niya sa Lucas noon yung hindi nasusukat yung buhay ng tao sa kasaganaan, sa kayamanan, kundi nasa Panginoon kung gaano mo kinilipit ang buhay mo sa Panginoon. Kumbaga iniimbok niya na huwag maging materialistic. Pero tignan mo ngayon ang nangyari sa huli sa grupo ng ng royal family. Yes. Diba? Oh. Naging sila. Alam mo ba, yung mga apo ni ni Soriano, isang kainan lang 10,000. Isang kainan lang 'yon. Tapos ang daming at saka pagka kinain na nila, hindi na nila kakainin uli 'yon. Oo. Ganun sila ganun sila ka special. At nagustuhan, sino nagluto nito? Oh, may angas pang ganun Oo, merong ngang kwento sa Brazil, sa Farm 1. Pinagluto sila, yung mga magulang ni Danya Rason, pinagluto nung mother ni Sunny Catan. Binigay, kumain. Nando si Soriano. Ngayon, sabi niya, sinong nagluto nito? Alan, tanungin mo nga sa kusina, sabing ganyan. Kung sino nagluto nito? Yun namang Alan, ginaya kung paano yung pagkakasabi. Sabi nung doon sa kusina, sinong nagluto nito? Sa uulitin, wag nang magluluto yung nagluto nito. Ang nagluto yung nanay ni Sunny Catan. Naku, umiyak. Nagsumbong kay Sunny Catan. Na bad trip. Na bad trip. Pero pinagluluto na nga kayo, tapos hindi nyo nagustuhan, pipintasan ninyo. Oo nga naman. Nagustuhan, yung luto, sana kahit yung effort man lang ma-appreciate. Tama. Samantalang pag sila nang gumawa,
sasabihin ng mga tao, salamat sa Diyos. Oh, kahit kunyari, ano lang, ito lang yung naibigay na ganito, ganyan. Salamat sa Diyos. Eh, dapat gano'n na lang din pag may kapatid na nag-effort. Salamat sa Diyos. Gano'n na lang dapat. Yeah. Yun. Mm-mm. Maraming kwento, Brad, Mm-mm. Matthew. Sabi ko nga, kanina sa'yo, at sa mga kapatid na nakikinig, hindi naman ako lang ang habang buhay na marinig nyo. Ayan, lumabas si malay ko bang lalabas yan si Brad Ace. Alam ko, maka Daniel Rason yan. Kaya kung may time si Brad Ace, lagi dapat na dito sa channel ni Brother Badong. Meron din siya, Magdagdag na ma-input. meron din siyang, nandiyan siya nagko-comment siya Kamin. Mag-exit muna ako para siya naman makapasok. Sige. Papasukin Hindi, mo. meron tanong si Brad Sedwatashi. Hello Brad Matthew, sabi niya. Ask ko lang po, ano po tungkulin nyo sa iglesia at kailan po kayo na bautismo sa MCGI? Ako, lang naman ako, hamak na nag-member ng choir. Base ang ko doon, position. Sa local choir lang naman doon sa Olongapo. Tapos, dito padalo-dalo lang ako kasi sa LA padalo-dalo lang. Dahil may mga na rin ako na obserbahan. Kaya hindi ganoon kasolid yung paladalo ako noon sa LA. Masigasig ako doon nasa Olongapo ako. Doon ako masigasig. Mga January 23 or 24, 2002. Doon ako naanib. Dahil nga napakinggan ko si Kaeli doon sa DCRH sa Don Manolo Pabis din at saka sa Matagal ka nang RMN. nakikinig pala sa kanya. Inabot ko pa noon yung mga ilang buwan na lang si Kaeli sa Don Manolo. Inabot ko yun tapos dahil pagod na siya magbiyahe-biyahe noon eh. Kaya nililistino niya na lang si Kawili at saka si Brad Danny Navales. Yun, Yes. nagpapalit. Inabot ko yun. Mm-mm. Ayan, nasagot na yung tanong ni Brad Sedwatashi. Tapos ako lang yung nanig sa pamilya namin. Buti na lang hindi ko naanig yung mga kasambahay ko. Dahil nagsasabi na rin sila sa akin na huwag ka masyadong magseryoso dyan, baka iba yung mapasukan mo. Ayun nga, kung titingnan ko naman yung mga nangyari sa akin, kung umalis ako, kung may pagsisisi ba. Para sa akin, wala eh. Kasi, hindi mo kailangan ng middleman na magpapanggap na, kunyari, ako sugo. Dumirekta na lang tayo sa Panginoon. Yes. Ay, ang pinaka-best way. Kasi sabi nga sa Biblia, di ba? Sabi sa Biblia, si Jesus ang huli at ang una. At sabi rin ng mga apostol, kami ang kahuli-hulihan. So, it implies na di na natin kailangan ng middleman. Yes. Sa Bible na lang tayo mag-direkta. Total. Meron naman dyan sa Biblia, i-keyword mo na lang, basahin mo. Ganon. Kung may mga tanong ka, sa mas nakakaalam sa Biblia, doon ka na lang magtanong. Pero, yung mag-ano ka na, kakailanganin mo pa ng sugo, tapos tatablahin mo si Jesus. Parang mas doon na yung, mas pinaniniwalaan mo pa yung sugo kaysa kay Jesus. Maling usapan na yun. Hindi na Correct. yun. Parang didisregard mo na si Jesus. Wag ganun. Si Lord Jesus. Sige siya ang priority dapat. Ayun. Salamat sa Brad Matthew. Ang ganda nung sinabi mo. Hindi na po natin kailangan ng middleman kasi ang mediator, ang middleman. Oo, tama. Ang middleman natin, yung nagkatawang tao. Tagapamagitan talaga siya. Tagapamagitan. Yung nagkatawang taong si Kristo. Walang iba. Mga kapatid, walang iba po middleman na pwede po tayong lalapitan. Si Kristo, mga kapatid. Ngayon, actually, sinagot na namin, tinakil na namin yan ni Brad Elios.
Sino ba si Kristo? Kailan lang naman lumitaw yung Kristo sa Biblia? But before Christ manifestation in flesh, nag-exist na po siya, mga kapatid. Siya po yung salita o verbo na Tama. kung wala ang verbo, wala po tayo at wala ang lahat ng nilikha kung wala ang verbo. Ngayon, mga kapatid, sabi nung verbo, sabi nung Kristo, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Kaya pagka ang isang tao kasinungalingan ang sinasabi, hindi ito galing sa Kristong berbo at katotohanan. Bakit? Tama. Kasi yung Kristo, katotohanan yun eh. Tapos ang sinasabi mo kasinungalingan, hindi kayo match noong katotohanan. Sabi nung Kristo, ako ang daan, katotohanan, buhay. Biruin mo, pumapatay ka. Paano ka pumapatay? Kinakarakter assassinate mo kami. Tapos, napakasinungaling mo. Biro mo, bistado na nga kayo na merong Area 52. Tapos, kung ano-ano ang ginagawa ninyong pampalusot, redance. Tuloy yung mga kapatid, nagagalit. Bakit? Ba't nyo kami niloloko? Sabi ng mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, masakit yung niloloko. Ngayon, danya rason, bakit niloloko ninyo ang kapatiran? At Brad Josel, bakit nagpapakasangkapan kayo sa panluloko sa mga kapatid? Hindi ba kayo naaawa sa inyong mga anak? Hindi ka ba naaawa kay Pia? Hindi ka ba naaawa kay Pepel? Hindi ka ba naaawa kay Pau Pau? Lalaki yung mga anak mo, Brad Josel. Ate Ranza Malyari. Lalaki yung mga anak ninyo. Pinalaki ninyo na sinungaling yung leader. Tapos, Brad Josel, kasangkapan ka pa ng kasinungalingan. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo sa inyong mga anak. Brad Josel, mahiya kayo, Brad Rodel Mangiliman, sa inyong mga anak. Biruin ninyo, pinapalamon ninyo galing sa kasinungalingan. Naaatin ng budhi nyo yon. Oo nga. Tsaka yun mga kapatid, dati tinitira. Itong leader ng tatlong kulay, alam nyo na yun. Yung incorporation, ganun. Tatlong kulay. Patay na siya. Patay na yung leader, tinitira ni Kaeli. Pag natitira si Kaeli ngayon, ganun din yung ginawa niya noon, di ba? Patay na yung mga ministro ng mga saksi hindi ka na kung anong religion dyan. Huwag kayong masasaktan kung natatamaan si Kaeli kasi ganun din siya noon. Yung ginawa niya sa ibang pastor, sa kanya ngayon bumubumirang. Oo. Yung maling mga yung mga mali lang na nagawa niya. Kaya ay napupuna ngayon ng mga exiters. Di ba? Kunyari, ayun nga, yung paiba-iba ng aral dahil noon na, di ba? Yung sabi, sa kapigatian, ganun. Tapos nabago. Kaya yung iba tuloy, naniwala sa 10 to 15 years. Hindi na nag-aral, hindi na nagsumikap, hindi na nag-push sa lahat. Naggagawat na lang. So, lahat yung sinacrifice nila dahil sa paniniwala na 10 to 15 years na lang, end of the world na, ganoon. Pero, binago nila na naging anytime soon na babalik ang Panginoon, lilipad tayo sa alapa, pupunta sa paraiso. Ngayon, ang nangyari sa mga tao ngayon, yung mga ibang kapatid dyan, hindi na naka-rebound sa buhay. Hindi na nakapag-aral, ganun. Kaya, gawin nyo, habang may buhay, may pang-asa pa, bumawi na kayo. Nasa sa inyo na yun kung ayaw nyo pa rin talaga, maniniwala kayo, paninindigan ninyo yung
paniniwala dyan. So, ayun nga, nasa sa inyo na yun. Pero kung nakikita nyo rin yung mga ibang royal family dyan, gaya nga sinabi ni Brother Badong, nagsumikap din sila, nag-aral sa mga exclusive school, international school. So, ano kayo ngayon? Parang naiwan kayo sa ibaba. Kumbaga, naging ano na lang kayo, yung parang utusan, ganun. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo pa rin ganun, maging ganun ang estado ninyo. Di ba? Dahil si Brad Badong pala, kung ma-recall ko, naging ganun din siya, kawawa siya. Hindi ka mo natauhan siya, utusan siya, walang pasweldo, allowance lang, ganun. Tapos ganun pa palang nangyari sa kanya, parang nabubuli, according sa kwento niya, Kaya si Brad Badong, maganda sa kanya, natauhan siya, yung na ano siya, yung nailabas. Di ba sabi mo nga, Brad Badong, bayad ko. Umalis kayo dyan para wag kayo mahawa sa mga Oo. Actually, Oo. naalala ko lang yung talata na yan noong kausap ko yung kapatid na ang buong angkan ay kapatid sa panahon pa nung Matandang Perez. Mm. Sabi niya, Brad Badong, naguguluhan po kasi ako, sabi niya ganyan. Kasi naniniwala ako na ito yung totoong iglesia. Paano po kaya yun? Sabi niya ganyan. Kaya ko naalala yung talata sa Apokalipsis 18:4. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Sabi po ng Biblia yun eh. Mm. Granting na naging totoo tayo. Ayan sinasabi ngayon ng Biblia. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Pag hindi ka pala lumabas, merong panganib. Ano yung panganib? Upang wag kayong mga damay sa kanyang mga salot at wag kayong makabahagi sa kanyang mga kasalanan. Kaya, alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga, napaulit-ulit. Nasa sa inyo naman kung gusto nyong magstay dyan. Actually, merong kapatid na mayaman sa Pilipinas na nung unang kausap nila ako, grupo sila. 3 oras. Isang upuan, 3 oras yata o 4 na oras. Kung silang kinausap. Sabi nila, magstay muna ako. Sabi nung isa, magstay muna ako dito kasi hirap ako pagka wala akong companion. Sabi niya, mahihirapan ako. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko ganyan. Pero hindi na ako ganun kagaya ng dati na malaki mag-abuloy. Tsaka, balita ko nga, hindi na siya dumadalo ng pasalamat ng prayer meeting. Pasalamat na lang, minsan pa. Kasi nung nakaraan, ka-chat ko siya, ba't ka nag-reply? Sabi kong ganyan. Di ba pasalamat ngayon? Hindi naman na ako dumadalo, sabi niya. Paminsan-minsan na lang. Kung kailan trip na lang. Ayun. Ayun. Kasi, pagka automatic, ika-character assassinate na sila. Yan, kagaya yan. Alam ko na ika-character assassinate ka na rin yan. Ayan sila. Okay lang, character assassinate nila ako. Hindi naman ano naman ako Kahit ano makita nila, wala naman taong perfecto Kung may punto sila sa akin, hindi nagsisi naman ako sa kasalanan ko Pinagpasa Diyos ko na yun. Bahala ng Panginoon. Sila din naman daw, nagsisi naman din daw sila. Ang sagot ko doon, sabi nga ng leader nila doon, magkita-kita lang sa finals, edi doon na lang, Yun. Doon na lang din ako. Kaya lang, ano kaya ang finals yung sinasabi nila? Basta sumamala tayo sa Panginoong Jesus, wag sa sugo. Yes. Ay alas natin. Correct. Kay Jesus Christ. Na siyang may ibig na lahat ng tao maligtas at wag mga pahamak. Amen. Even the people who don't believe in God, meron silang pag-asang maligtas Bakit? Meron ba tayong batayan? Nasa Mateo yon. Sabi ng Biblia, "Kami blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you even before the foundation of the world. For I was hungered and ye gave me meat. For I was sick and ye visited me.
For I was naked and ye clothed me. For I was sick and for I was a stranger and you took me in. Sasagot ang matuwid, magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, pinakain ka namin? Kailan ka namin nakitang hubad, pinaramtan ka namin? Kailan ka namin nakitang etc. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, anumang inyong ginawa sa maliliit na ito, sa akin ninyo ginawa. What Amen. you did to the least of my brethren, that you do to me. Ito Si mga ito, Jesus Christ na may sabi niyan. correct. At saka ito Mm-mm. mga itong nagsasabi na inaanyayahan sa kaligtasan upang magmana ng kaligtasan, magmana ng salvation. Hindi nila kilala ang Diyos. Panginoon, Mm-mm. kailan ka namin nakitang So, nasa pa nga sila di ba? nagtatanong nga sila eh. Paano namin nagawa to? Ganon. Hindi ka naman namin nakita. Hindi ka naman Ngayon, namin nakasama. meron bang pag-asa? Yung mga taong hindi kilala ang Diyos? Meron, mga kapatid. Meron. Kaya lang, malaking danger, yung sumasampalataya ka dati, naniniwala ka sa Diyos. Ngayon, ayaw mo nang maniwala sa Diyos. Merong malaking danger dyan. Kaya lang, ang Diyos naman ang may ang Diyos naman ang matuwid na hukom, bahala na siya. Kung ililigtas tayo. Pero Tama. kung dati kang sumasampalataya at naniniwalang may Diyos, di bali sana kung ikinip mo na lang sa sarili mo Kaya lang tinuturo mo pa ngayon, walang Diyos. Ibang usapan na 'yon. Basta tayong mga exiter, kay Kristo pa rin tayo, may pananampalataya pa rin. Kumbaga, hindi tayo babaliktad sa katotohanan. Kumbaga, tumalikod lang tayo sa yung mga nagpapakilalang sugo na ginagamit yon para abusuhin yung mga kabaitan ng mga members. Doon lang tayo umalis. Pero kay Kristo pa rin tayo. Correct. Kaya lagi na tayong tune in kay Brother Badong at kay Brother CJ, kay Ace Avalos at sa Apostle Pander. Yun. At kung sinong mga kapatid lang gustong magsalita pa ngayon, ay pasok na kayo. Pwede na akong sign in muna. Magmo-monitor muna ako. Sige po, Kasi sige. inutusan ako ng mother-in-law. Sige po. Saglit lang ha. O sige, Sige po, mga kapatid na gustong Brad Matthew. pumasok, Salamat po pasok. sa Diyos, Brad Matthew. Sige. Thank you mga Si kapatid. Brad Thank you, John Brother Lloyd ng LA. Badong. John Lloyd Okay, bye. ng LA. Sige, bye. Ayan. Ngayon ko lang nakita si Brad Matthew Perez. Kamukha pala siya ni John Lloyd Cruz. Ayan. Aha. Ay, bakit unable ka? Saglit lang ha. Ayan. Hello, Brad Gippy. Pinapakit ko si Sis Josie. Sis Josie, eto na, sabi mo, usap tayo, di ba? Ayan. Sis Josie. Bigyan mo invitation. Invite kita. Huwag kang wala kang dapat ikatakot. Walang takot sa pag-ibig. Last time kasi, sabi nga niya sa akin tama nakakapagpaluwag pala ng kalooban pag nagsalita ka, no? Kasi meron siyang nakausap, kamag-anak niya. Sabi ko nga, pag may mga ganyan, lumaban ka. Ipagtanggol mo yung katuwiran mo, at sabihin mo yung side mo. Okay daw. Kaya sabi ko, sige, sumampa ka na kay Badong. Sige, sabi niya pagka may pagkakataon. Ayan ang pagkakataon, Sis Josie. Ayan, si Josie. Asa ka na? Ako ng kakagising lang daw. Okay lang yan. Kahit Okay walang camera. Kahit walang camera. Audio, okay na yan. Nakita mo nga yung si Brad Matthew kanina, di ba? Yung encouragement na binibigay niya, sabi niya, di ba? Sumampa kayo kasi tama this is a therapy para sa atin. And Tama yun. aside from therapy sa atin, sa sarili natin bilang nagsasalita, it is also a therapy for those who are listening. Sige, ano ka lang,
i-ano mo yung invitation, diyan ka lang, di Ayan. idadrive ka namin. Oo, makinig ka lang tapos kami nang bahalang mag-drive kung saan tayo, kung ano yung po pwede nating pag-usapan. Okay yung reception mo, Brad Badong. Ang tanong, yung battery mo ba okay? Oo, ano pa? Ano pa ako? 60%. Okay. Mahaba-haba pa to. Okay, okay lang, wala kang camera, sis Josie. Okay lang yan Sige. si Josie kahit walang camera. Magano ka lang, magsalita ka lang if you can add to the information na pinag-uusapan namin o kung ano man yung ano na Kailangan, pag-uusapan. kailangan ka nag-exit, kailangan ka na bautismuhan, ganun lang naman eh. Yeah. Wala naman tayo ibang pag-uusapan, at least makita lang dito na legit ka rin na tao kahit na nandiyan ka lang, iba yung pangalan mo, at least legit ka, di ba? Oo, ano to, mga organic na mga tao to. Don't panic, it's organic. Hindi naman tayo artificial intelligence at saka hindi naman tayo AI or edited na kagaya ng mga barking dogs ni Daniel Rason. Napakaraming barking dogs ni Daniel Rason. Buti na lang matalino tayo when it comes to identifying accounts na magkukos lang ng ng confusion. Yeah. Nag-invite ka ba? In-invite mo ba siya, Brad Badong? Oo, nag-send ako ng invitation sa kanya kay Sis Joseph Oliver. Ang dami nag-aantay sa kanya eh. O yan Diba? merong nag-cheer si Brad Potpot Jopot, sabi niya. Oo. Aakyat na yan. Aakyat na yan. Oo, kasi tayo-tayo na lang lagi, Brad Popot Jopot eh. Diba? Tayo-tayo na lang lagi nandito. Dahil, sige nga, Brad Badong, invite mo nga, para i-click lang naman eh. Nag-send ako ng invitation sa iyo, Sis Joseph Oliver. I-click mo lang, magsalita ka lang. Naanib po ako ganitong taon at nabautis sa ganitong lokal po ako nakalokal. Ganitong taon po ako nag-exit kasi ayoko na po. Yun. Tsaka marami siyang mga kalokal ngayon dito na nanonood. Nandito si Bradmar Macapanas, nandito si Chris Reyes, nandito si Brad Chris. Oh. Sige. 60% na lang kasi yung yung battery mo, Brad. Sige, Hinahabol ko. si Brad Mar Makapanas ang pakyatin natin. Ay, pusa. Sige nga. Si Brad Mar Makapanas. Akala ko to. Sabi ko, sino kaya ito? Bakit nanonood sa akin? Hello po, Brad Mar Makapanas. Ayan, si Brad Mar Makapanas. Paano yan si Josie umakyat na si Bradmar? Ayan. Hello po, Brad Mar. Magandang araw po sa inyo at mga oras diyan sa inyo. Teka, Pagpakilala. Tatakoy nagmamaneho, wala lang akong camera. Opo, okay lang po. Ano ako moral support ako kay Sis Josie, kaya niya yan. Kaya nag-comment po ako. Ayan. Magkakape lang daw po muna siya, Brad Gilby. Pwede naman kahit hindi na. Kasi pagka magkakape, baka lalong magtagal. At saka baka kabugin yung dibdib. Yun na, tama. Oh. Bradmar, may ka rito, may message ka kay Brad Chris. Banatan mo na raw eh. Sabi ni Brad Crisanto Sagrado, Banat, Bradmar Makapanas. Bradmar, kailan po kayo na bautismuhan? Saan po kayo lokal? At kailan kayo nag-exit? At ano ang dahil ng inyong pag-exit? Go ahead. Oy, ako. Parang napunta sa akin Parang nag-cheer lang ako para kay Sis Josie, napunta na sa akin O sige, ganito na lang po, mga kapatid. Ako po si Bradmar Macapanas, lokal po ng Saskatoon, Canada. Naanib po ako, bago lang po akong kapatid, 2014 lang po ako naanib. At last year po, nung nagsalita si Brad Badong, January pa lang, napahinggan ko na siya. So,
right then, nagsabi na kagad ako sa asawa ko na ano, na tara labas na tayo. Hindi ko gusto yung ganyang kako kasi okay lang na banatan tayo ng ano ng kaibayo natin sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Okay lang sa akin yan pero pagka yung galing na sa loob, hindi yun maganda para sa akin, no? So, may something. Tapos yung nagsasalita, hindi siya nagsasalita na ano, siya mismo ang resibo, which is si Brad JR. So, doon ko sinabi sa asawa ko na ano, na ama na to kako, labas na tayo. Eh, yung asawa ko, hindi pa talaga siya ready. So, isinalaalang ko yung ano niya, yung desisyon niya kasi hindi pa siya ready. Opo. Pero at the same time, yung asawa ko kaya pala siya hindi ready dahil may isinasaalang-alang din siya yung mga kapatid na gumawa sa amin ng mga kabutihan. Eh, hindi naman namin masisisi kasi nga, mga sarado pa nga. Eh, yun, dahil sa pagsasaalang-alang na yun, mawawala sa isip mo na sinasaalang-alang mo rin yung buhay mo, eh, pamilyado na rin kami. Pati yung bata, naisasalang-alang na rin. Kumbaga, nag-spend na rin ng time, napupuyat na rin, naidradrag na rin ng mga gantong oras, alanganing oras, pupunta sa lokal. Tapos, eh dito, pag nagwi-winter, napakalamig talaga. Tapos uuwi kami, yung mga bata, kasi may 3 po ang anak ko, mga kapatid. Merong 8 years old, 6 years old, at saka itong new edition ko na kawawan lang. Ngayon, yung dalawa kong babae, kasi yung dalawa kong babae, yun yung matanda eh. Yung new edition ko, yung isang lalaki, itong bago lang. Eh, yun yung ano, naka-experience ng activity namin in the church na ganun nga yung life namin na pupunta sa lokal kahit napakalamig. Tapos uuwi ng alanganing oras. Tapos hindi namin alam after ng pagkakatipon may freezing rain, yung mga ganyan, napakadulas ng kalsada. Marami kang may experience eh. Pero dahil nga nasa loob ka, tapos iniisip na, ano to, kumbaga kasama talaga to, ganito, ganyan. Parang okay lang lahat. Hanggat di namin na-realize na attach na kami, ganyan. Tapos yun nga, yung mga kapatid na maalalay din sa amin, gano'n. Tapos yun, ganun po yung naging takbo ng buhay namin. Hanggat sa lumalaki yung pamilya ko. Tapos, nung nakapakinggan ka na namin, yun na yung sabi ko, ba't ganon? Sabi ko, ang dami-dami pwede tumira. Bakit yung galing pa sa loob? Tapos, siya mismo yung naka-experience. Ayun, yung pangyayari na yon, it takes time. So, matagal kaming parang, ano ba, lalabas ba o hindi? Parang ganon. Kasi, parang lahat naman yata dumating sa point na ganyan. Pero, although alam ko na sa sarili ko, closet na ako. Tapos, yun, hindi kami, ito yung mga kasama ko sa lakol, sila Brad Gilby, sila Brad Chris. Actually, nagkakatinginan lang kami niyan. Pero, yung tipong pinag-uusapan na ganito, ganyan, iniiwasan namin yan kasi nga, parang laban yan sa, laban yan sa pangasiwan, mga ganon. Laban, yung practice natin na papatayin mo sa isipan mo, yung ganyan. Di ba, practice natin yan? Opo. Pag may biglang pumasok sa isip mo, masamang loob to, hindi dapat to. So, dapat aalisin mo yan, papatayin mo yan. Naging practice natin yan. So, ganon. Pero nang nagsalita ka na, kumbaga yun na yung start, no? Ngayon, nung yun na yung start, yun, maraming kaming silalang-alang. Hanggat sa dumating yung time na, nung lumabas to si Brad Jelby, sinapulpito yung asawa niya, sinapulpito si Brad Jelby, doon yung asawa niya. Yun ang parang breaking point ko. Hindi pwede yung ganong kako. Tapos yun na, kumbaga nagkalakip-lakip na yung ganon. Sabi ko, ay hindi na. Eh, yung asawa ko gusto pa rin talaga yung time na yun. Pero, kumbaga, naalalayan rin naman ng mga kapatid na na hindi talaga, kasi sabi ko ayaw ko na kasi ayaw ko lumabas ako na iwan ko yung asawa ko dahil nakita ko na yung mangyayari sa kanya. Opo. Kasi nga ginawa nga nila kay Brad Gilby. Opo. Eh, sabi ko, hindi ako lalabas dito na may iiwan ako. Kumbaga, dapat isama ko lahat. Yes. Tama. Eh, yun.
yung time na yun, kahit pa paano, na ano naman ako ni Brad Gilby. Kasi, sabi ko nga, yun lang sa akin eh. Kahit sino, basta kaiba yun natin sa pananampalataya, atakihin tayo, walang problema. Pero pag kayong galing na sa loob, sabi ko, iba yung pakiramdam ko dyan ka ako. Kaya, yun, kung sa palagay ng, yun lang masasabi ko mga kapatid, ano, kung sinasabi nyo ang mga Exeter, may laban sa laban kay Kuya, ang masasabi ko lang dyan, mabuti ang pagkakasabi nyo. Kay Kuya kami may laban, hindi sa aral. Kasi hindi naman ang aral si Kuya ang aral si Kristo eh. Correct. Napakaganda ng punto mo, kapatid. Oh, yun lang po sa akin ngayon, brother. Tsaka sandali, brother, si Sis Josie, baka makalimutan natin, balik tayo ron. Oh, Sis Josie. Hindi ka nakakalimutan ni Bradmar. Oh, yan. Nag-send na ako ng invitation sa iyo, Sis Josie. Oliver from Local, Saskatoon. Bradmar, Opo, sorry. brother. Pakikwento mo nga dito nung nakita mo ako na dumadalo pa, pinapakita ko yung mga picture namin ni Brad Badong. Oo, ganito. Kami na umilag ka sa akin kasi Yung ang alam mo, time na yon, January ka nagsimula nun, Brad eh. Updated ako sa'yo actually. Napainggan na kita nun. Hindi ko alam kung yung time na yun, dumadalo pa kami ni Brad Gilby. Tapos break time yata yun, napunta kami sa isang kwarto doon sa parang pinagkakatipunan namin. Parang lalabas, naging 3 kami ron, isang babae, tapos 2 kami. Pero yun, kumbaga, hindi naman yun na kumbaga, bukas ang ilaw, gano'n. Parang nagkataon lang na 3 kami noon. Ito naman si Brad Gilby, parang lumalabas, parang nagiging usap-usapan ka na noon eh. Biglang, doon ako, kausap ni Brad Gilby yung kapatid na babae. 3 lang kami. Sabi ni Brad Gilby, gusto nila i-post ko to. Pinakita ni Brad Gilby yung picture yung dalawa na nasa Pilipinas. Ngayon sabi ko, ba't sinabi niya to? Officer yan, si Brad Gilby. Kilala ko to. Umiwas ako. Pero sa loob-loob ko, kasi kumbaga ayaw ko na eh. Sabi ko nang huhuli lang to si Brad Gilby. Kaya ang ginawa ko, tumalikod ako, tapos parang escape na ako. Kumbaga wala kaming pag-uusap ni Brad Gilby. Pero alam ko sa sarili ko, ayaw ko na. Kaya sabi ko, inisip-isip ko yun. Tapos later on, malalaman ko, ganun pala si Brad Gilby na. Yung pala yun. Kumbaga, doon na namin, ngayon, nagkausap-usap na kami, ngayon nagsilabas kami, nagkausap-usap na kami na, kaya pala. Nandun ka Pero ba? umiwas talaga, kasi iniisip ko, pain lang yon para hulihin kung sino yung mga may laban. Oh, natatakot ka baka nanguhuli lang si Brad Gilby? Baka pagka hinahuli ako ni Brad Gilby, tapos ako. yung pala, nasa isang bangka kami. Ayun. Bradmar, kasama ka ba dun sa Dun sa Freedom? Sa Freedom? get together? Opo, kasama po ako dyan, brother. Ah, Opo, ako po yung yung pinsan na natawag sa inyo si Brad Gilby from nowhere, tapos may kita mo kargang bata, ganyan. Ako po yun. ikaw yung Brad Badong, salamat sa iyo. Oo, yun. Ako po yun, yung sinuway nyo. Ikaw pala yan. Oo, ako po yun, bro. Yun. Oo. Salamat sa Diyos, Bradmar, at nakalaya na rin. Hindi lang ikaw, pati yung iyong kabiyak. Actually, opo. Actually, bro, may dugtong ko lang. Maraming mababait tsaka mabubuting kapatid sa Saskatoon. Yun lang Totoo. masasabi ko. Pero ganun pa man, dahil nga sarado sila, para sa akin kumbaga, kasi ang naging natin, practice natin ganito eh. Pag naatake ang mga ngaral, parang inaatake ang Kristo at ang utos o ang aral. Ganun ba yun? Dapat isipin natin mabuti yun kasi 'di ba wala ngang gumagawa ng walang gumagawa ng matuwid na hindi nagkakasala. Correct. So bakit natin ilalapat ang nagtuturo kay Kristo? Correct. Kaya ganun lang sa akin kasi parang yun ang practice, yun ang tinuturo. So basta sabi ko nga, ako
kung ano man sabihin sa amin ng mga kapatid, sabihin nyo, okay, okay lang sa amin. Ano man lahat ng masama. Ang sa akin lang, huwag nyo lang sana isasdadama yung mga anak ko. Kasi, mga bata yan eh. Eh, laban kayo ng patas. Doon tayo, matanda sa matanda. Hindi huwag nyo isasama yung mga bata. Correct. Ako nga, Brad Gilby, merong mga nagpo-post ng mga video, pictures ng mga bata. Nakikiusap ako, brother, paki-delete nyo po yan. Wag po nating idama yung mga bata. Wala silang kamalay-malay na yung mga magulang nila, mga ano pala, mga tiwali pala, mga scammer pala. Wag po nating nakikiusap po ako sa inyo. And pwede po kayong makasuhan dyan, VAUSI, Violence Against the Children. Tsaka madagdag ko rin bro, tandaan po natin na sandali, nawala ako Yung mga bata, wag yung dadama yung mga bata. Oo. Nakalimutan ko sasabihin ko bro. Sige, kayo po muna bro, nakalimutan ko sasabihin ko eh. Sige. Matanda sa matanda ang laban. Sabi nyo. Hindi, may maganda ako ipupunta pero nakalimutan. Mapapait mga kapatid. Kasi Brad, ganito yan eh. Ganito sige. yan. Kasi sa akin, ito ang isa na sa naging concern ko dyan sa mga yan na nasa loob. Sinasabi nyo masasamang tao. Gaya nitong si Brad Mar. Maliliit yung mga anak. Nung umexit yan, umalis lang naman ng kulto eh. At patuloy siyang nagtataguyod ng pamilya niya. Masama ba yun? Masama ba yung ginawa niya? Para sasabihin nyo, yung mga umexit, masasamang tao yan. For example, ganito, meron ditong pamilya na kaanib. Umexit yung mga magulang nila. Yung anak nila na iwan dyan. Ngayon, pag kayo sumunod sa sinasabi ng leader nyo na yung mga umexit, masasamang tao yan. So, ibig mo sabihin, ikaw yung mga magulang mo, tinatanggap mo, masasamang tao yan. Diyan ka nakatira mismo sa kanila. Nakikipamahay ka pa rin sa kanila, pinagluluto ka, pinaghahanda ka, pamilya kayo. So ngayon, susunod ka ba sa leader mo na sasabihin mo na masama na yung mga taong umexit? Yung mismong mga magulang mo, exiter. Diba? Tama. At saka brother, yun nga, yung lagi natin tatandaan, kaya tayo naanib din sa relihiyon na to, nagsuri tayo. At ako, naniniwala ako sa puso ko, yung mga nagsilabas, nagsuri din yan sila. Hindi lang yan sila lumabas dahil may lumabas na ganto ganyan. No. Nagsuri lang yan sila. Ibig sabihin, may nararamdaman na sila sa sarili nila. Tapos biglang nagsalita si Brad JR. Yung parang confirmation na lang yun. So ayun, let's go, parang ganon. Kaya nga yung nung madagdag ko lang sa inyo, no, nung nakausap ko nga yung kaibigan pa, kasi kanina doon tayo kay Brad Matthew, di ba, yung pinag-uusapan si Brad Ace, na maka-DSR, maka-Royal Family, pero yung loyalty niya nasa kapatid. Yun din yung nakausap namin, Brad Badong. Nakausap namin, mga kaibigan din ni Bes, nung umpisa pa, kaibigan ni KDR, kaya hindi siya lumalabas. Pero sumasagot siya ng tanong ng mga kapatid at sa tingin ko credible naman siya. Kaya lang sabi niya, hindi ako makakalabas kasi kaibigan pa rin ang turing ko sa kanila. Kaya lang ang loyalty ko nasa inyo, mga kapatid. Kaya kung maririnig niyo siya, ito sa mga exitera, tsaka sa mga closet, sa mga nakamonitor, kung maririnig nyo siya, mababaw na dahilan para sabihin nyo mag-e-exit kayo, ang Area 52, ang alak, at yung rape case, mababaw na dahilan yan. Ang isa lang naging reaction ko nung madaling araw na yon, kawawa tayo. Matagal na tayong niloloko nung umpisa pa lang, at naawa ako sa mga naiwan dyan. Yun lang naging reaction ko. Correct. Ayun. Hindi mo madaling araw na bumibigay na ako. Etong si Sis Rona Ismedia, walang tulugan. Sabi ko, ano dito madaling araw na. Naiwan ko na sila eh. Pero, consistent yung sinasabi nung matanda. Matandang kasama pa ni Bes mula nung umpisa. Alam mo naman tinutukoy ko bro, kasi hindi pwedeng banggitin dito yun.
Oo, Kaya nga siya hindi nagsasalita eh. Diba? oo, totoo. Yun nga. Sabi nga nung ano, maliit na ano, mababaw na dahilan yung Area 52 sa totoo lang. Sabi nung kapatid. Nung sinasabi mo, 'di ba? Yun yung sinasabi niya. Opo. Mababaw na dahilan 'yan. Yung mga issue na inilabas na Area 52, pero biruin mo mababaw na dahilan. Hindi kayang sagutin ni Daniel Rason properly, hindi niya kayang i-address properly. What more yung mga malalalim na reason? Yes. What more yung mga malalalim na reason? Ayan. Totoo. Ayun po mga kapatid. And sabi ko nga po, at yan, yung sinasabi ni Brad Gilby, mga kapatid, naaawa kasi kami sa inyo, kaya namin ginagawa ito. Kasi maraming information silang itinatago sa inyo, mga kapatid, na dapat ninyong malaman. Kung talagang mahal ninyo ang kapatiran, kailangan maging transparent kayo. Biruin mo, Daniel Rason, sinasabi mo, kabastusan, yung merong nagsasalita, meron kayong ginagawang iba habang merong nagsasalita. Hindi ba, Daniel Rason, na mas kabastusan ang ginagawa mong gago ka na nagsisinungaling ka sa kapatiran? Pardon me for the word, mga kapatid, but I have to say what I need to say. Kasi kung hindi po natin sasabihin ng totoo dahil isinasaalang-alang natin yung damdamin ng iba, maglulukuhan na lang po tayo, mga kapatid. Hindi po kasi ganun eh. The very reason why we exited dyan sa iglesia na yan, dahil niloloko po tayo, ginagago tayo. Ngayon, magsasalita tayo na para bagang walang nangyayari, mga kapatid, na parang hindi tayo apektado. Pagka apektado ka, yung pagsasalita mo magiging affected din, yung emotion mo affected din. Mga kapatid, ngayon, sasabihin mo, tarantado, masyado naman si Brad Badong. Tarantado naman talaga, mga kapatid eh. Mababaw pa nga yung salita na yon, mga kapatid. Kung kumpara, kung iyahalin tulad, kung itutumbas natin dun sa ginawa nilang kasamaan sa atin, mga kapatid. Kaya alam niyo po, ayokong gumamit ng ibang mga brutal words kasi kagaya ng sabi ni Brad Macho kanina, o baka merong mga nanonood na bata, nakikinig na bata, naalala ko bigla yung anak ni Brad, Wency Bound, si Sian Bound, o nga pala may mga bata. Kailangan kong i-refine yung mga salita ko because of them. Ngayon, mga kapatid, kagaya ng sinabi ni Brad Macho, sinabi ni Brad Mar, sinabi at ng ibang mga kapatid, ni Brad Gilby, mga kapatid, it is a therapy na makapagsalita kayo kung ano yung nararamdaman ninyo, ano yung naobserbahan ninyo, ano yung na-experience ninyo mismo. By doing such, mga kapatid, magkakaroon ng kagaanan ang inyong mga kalooban. And by doing such, hindi lang po kagaanan ng kalooban ng mararamdaman ninyo. Makakatulong po kayo sa nararamdamang bigat ng ibang mga kapatid na nakikinig. Tsaka Brad Badong, alam ba nila dyan, alam ba ng mga ibang naiwan dyan na miyembro na inaatake nila yung mga ibang exiter? Alam nyo ba na ilan sa mga exiter umiinom ng gamot dahil sa trauma nila? Opo, totoo yan. Naggagamot sila ngayon. Nung nandyan ako si Brad Wency, umiinom pa ng gamot habang nagkakape kami noon eh. Sabi niya, teka, inom muna ako ng gamot. Sabi ko, Brad, para saan yan? Kasi nga, nagpa-doktor ako dahil dun sa pagkaka-exit ko na nagka-trauma siya. Meron din dito, mag-asawa sa Manitoba. 2023 pa siya umexit nung last na
nakamusta ko siya last month. Sabi niya sa akin, bro, babalik muna ako sa doktor. Sabi ko, hanggang ngayon, nagte-therapy ka pa rin. Opo. 2023 pa siya umexit. Meron Alam ba, alam, inom din ng gamot. opo, umiinom sila ng gamot. Alam nyo, bago nyo ano yan, tingnan nyo muna kung ano yung dinanas nitong mga to. Tingnan nyo muna bago kayo magsasalita dyan. Mga naiwang miyembro dyan, ano? Kasi palibasa, hindi nyo pa dinadanas dahil nandiyan pa kayo sa loob. Correct. Ayun. Tama, bro, may dugtong ka lang. Nare-realize ko itong mga nag-exit din, kasama na rin ako ron, bro. Kahit Opo. siguro naman ikaw, brother, maaamin mo sa sarili mo na hindi natin nakita to sa darating na panahon na lalabas tayo. Opo, totoo yan. Hindi natin, kaya yun, yung mga kapatid na umaatake sa amin dyan, okay lang yun, mga kapatid. Pero sana, pagka dumating yung panahon na mabuksan kayo, pagpasalamat nyo na lang din sa Diyos. Pero sa ngayon, sige lang, kayo kung gusto nyo umatake, di, diyan kayo masaya, di, bahala kayo. Ganun talaga ang buhay Pero tulad nga ng sinabi namin, sabi nga ng Biblia, hindi natin alam kung anong lalabas ng bukas. Tama. Kaya yan, yung mga nagsilabas, hindi talaga nila alam kung naalalabas din sila. Pero ganun pa man niya, kung anong pinakamahirap ang sitwasyon ngayon, yung mga kapatid na closet. Kasi alam naman natin sa sarili natin na ang kalaban na natin dyan, sarili natin At alam rin natin yung sitwasyon na yan talaga yung pinakamahirap. Kasi pag nakalabas ka na, masasabi mo andudong ka na nakuha mo na yung kalayaan na dapat nasa iyo yun Simula nung pinanganak ka yan, ang pinakamagandang regalo sa iyo ng Diyos yung kalayaan na yan. Tama. Totoo yan, Badmar. Actually, yan nga yung kinainggitan ng ibang mga creatures sa tao. Kasi ang tao merong free will. Binigyan tayo ng free will ng Diyos to enjoy life, mga kapatid. Kasi hindi mo ma-enjoy ang buhay kung dinidiktahan ka, wag mong gagawin yan. Ito yung gawin mo. Nakukuha niyo po ba yung ipinupunto ko? Yan yung ginawa sa atin. Ikinulong tayo doon sa konsepto na ito lang yung gagawin ninyo. Wag kayong magpapaputol ng buhok, wag kayong maghihika, etc. etc. Sabi nga ng Biblia, subukin ninyo ang lahat ng bagay. Nakasulat sa Biblia yun Subukin ninyo ang lahat ng bagay. Kayo'y tinawag sa kalayaan, wag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan sa ikalalayaw ng laman. Ngayon, pagbibintangan ninyo kami na mga nag-exit na malalayaw na kami, prove it. Prove it. Papatunayan ko sa inyo. Papatunayan ko sa inyo na itong mga royal family, even yung mga manggagawa, alam nyo ba, mga manggagawa umiinom ng soju? Alam nyo po ba kung ano yung soju? Alak yun, na Korean na alak, at may alcohol content. Diba sis? Diba sis, nagtatagayan pa tayo ng soju? Di ko lang mabanggit yung mga pangalan Di ba nagsosoju tayo? Soju night pa nga tayo. And alam niyo sa sarili ninyo, huwag niyo dayain yung mga sarili ninyo, mga kapatid. Ngayon, nararamdaman namin, nagagalit kayo sa amin, especially nagagalit kayo kay Badong. Bukas makalawa, magigising kayo. And hindi ko naman din inihintay na magpasalamat kayo sa akin kasi sabi ko nga sa inyo, magalit kayo, matuwa kayo sa akin, hindi naman po liliit ang aking subo.
kung ano yung isinusubo ko ngayon, yun din naman ang isusubo ko bukas, mga kapatid. At masarap kumain na yung kinakain mo, pinagpaguran mo. Alam niyo po ba ngayon, nahihilig ako sa kamatis dito. Dahil yung kamatis dito, lasang peach. Ayun. Tapos, kayo, ang kinakain nyo nga, churrasco, steak. Pero, masaya ba kayo? Bakit hindi kayo masaya? Bakit hindi ninyo ma-enjoy? Dahil merong daga sa loob ninyo. Dinadaga yung inyong mga kalooban. Bakit? Galing kasi sa nakaw. Galing sa masama. Galing sa paggamit ng salita ng Diyos yung inyong mga ikinabubuhay. Tsaka mga kapatid, yung mga closet na Go ahead. nakikinig yung si DSR magtatanong sa KNP, anong masasabi mo, KNP ganito, ganyan. Ay, napakaganda kuya, ngayon ko lang hindi na maganda sa pandinig yun. Alam na natin yun, sarili natin. Pero bakit tinitiis nyo pa rin? Gigising kayo ng alanganing oras, pupunta kayo sa tapos yun lang maririnig, napakaganda. Totoo ba talaga yun? Ngayon lang nila narinig, ngayon lang nila nalaman. Yun nga yung karamihan ng mga sinasabi ng mga kapatid na nagme-message sa akin, kinakausap ako, ba't ba dong hindi namin masikmura yung sinasabi ni Brad Josel, Brad Rodel, at saka ni Sunny Catan na, Brad Daniel, kuya, napakaganda po. Ngayon lang po namin natutunan yan. Madagdag ko lang doon sa sinasabi ni Brad Mar kanina tungkol doon sa mga nandiyan sa loob. Wag kung yung mga naiwan diyan alam ko naman manonood din ito after live eh. Wag kayong magsasalita muna ng tapos sa sarili nyo na dito na ako mamamatay, hanggang bawian na ako ng buhay. Kasi alam nyo mga kapatid, ever since naging kapatid ako, hindi ko sinabi yan. Kasi hindi ko alam kung ano ilalabas ang bukas eh. Kung yan ang magiging nyo sa sarili nyo, sasabihin nyo sa sarili nyo, baka by the time na gustong-gusto nyo nang umalis, hindi kayo makaalis. O kung umalis man kayo, matindi-tindi talaga ang magiging trauma nyo kaysa sa amin. Actually, Brad Gilby, ako kasi, yun yung yung conviction ko, na dito na ako mamamatay. Kaya nga, alam niyo po ba mga kapatid, Brad Gilby, Brad Mar, yung panalangin ko lagi, sana po Panginoon, sa araw na magiging swail ako, kalaban ako ng iglesia, bago dumating yun, bawiin mo na ako ng buhay. Kaya lang, hindi pala, meron palang magandang plano ang Diyos sa akin. Ako pala yung ako pala yung magiging ng mga kapatid para magising sila. Well, sabi nga ni Brad Gilby, hindi natin kasi alam ang bukas. Mga kapatid, alam nyo po, kaya po namin ginagawa ito dahil sa pagmamahal po namin sa inyo. Kaya nga sabi nung kapatid na kausap ko kanina, alam nyo Brad Badong, sinishare ko po yung mga video nyo po ngayon. Kasi mahal ko po ang mga kapatid. Kaya mahirap po para sa akin yung nangyayari ngayon dahil mahal ko po ang mga kapatid. Kaya ko po kayo kinausap kasi gusto ko pong maliwanagan sa ibang mga ibang mga bagay. Kagaya po niyan. Paano po tayo ngayon? Sabi ko, ano pong gusto niyo malaman regarding sa tanong niyo, paano tayo ngayon? Kay Kristo tayo, sabi ko ganyan, doon sa mga kapatid na kausap ko kanina. Wala naman tayong ibang pupuntahan kundi kay Kristo. Kaya tayo lumabas dahil hindi na si Kristo yung pinapangaral nila. 'Di ba? Brad Gilby? Pati yung kilala mo na kilala ko rin, sinasabi, bakit bukang bibig nila ngayon? Salamat kuya, salamat ate.
Opo. Bakit ano bang naging naiambag ni Arlene Rason sa kapatiran? Bakit bukang bibig siya ngayon? Si Pedro, meron din naman siyang asawa eh. Pero binanggit ba yung asawa ni Hindi nga naisulat yata sa Biblia yung pangalan ng asawa ni Pedro eh. Ang nakalagay lang yung kanyang biyenan. Yung pangalan ng biyenan ni Pedro, pero yung pangalan ng asawa ni Pedro, sa pagkakaalam ko hindi yun isinulat. At hindi nakasulat yun sa Biblia. Ngayon, kakatuwang bagay, ano bang naiambag ni Arlene Rason? Tapos, 80% ng shares of stock ng iglesia nakapangalan kay Arlene Rason. Opo, maraming sinabi nga yan yung kausap namin, ano. Kaya nga nung last time na sumampa sa'yo dito, kailan ba yon si Alvin, di ba, kausap mo? Oo. Tapos tinatanong mo kung anong sinabi. Ang sagot niya, ang dami sinabi, wala akong matandaan eh. Di ba? Di, totoo naman. Kasi marami siyang sinabi. Totoo, meron nga siyang sinabi dyan na ewan ko kung okay lang sabihin ko na tungkol kay Baby De Jesus, di ba? Go ahead. Ay, Yun nga, wag mo na. Wag mo na. Wag Oh, mo na. sige. O sige. Okay. Ayun, yun lang. Basta marami siyang sinabi. Kaya kasi ito alam ko na, yung tungkol sa buhok yan. hindi sa buhok. Bigyan mo ko ng hint. Si Bes, 'di ba kasama ni Baby noong pa man sa suhay. Sa suhay. Alam ni Baby kung ano pa man noong pa man si Bes. Kung ano siya. Kung ano siya, ano yung gawa niya. Kung paano siya lumakad. Oo. O sige, go ahead. Nandiyan na yan. Sabihin mo na. Hindi naman ako, sabi nga lang no, nung kausap namin. Oo, kilala ko yun. Si Bes, takot kay Baby. Oo. Once na magsalita to, sasambulat. Oo, naku, at malapit na yang magsalita. Sasambulat. Kaya, yun ang sabi niya. So, tinitignan ko, yung mga freebies na live mo din at sinasabi mo tungkol nga din dyan. Sabi ko, iisa pattern eh, sinasabi rin ng matanda. Actually, matanda na to, Brad. 'Di ba? Kasi nga kasabayan to ni Bes, nakasama pa niya sa suhay, 'di ba? Sa suhay pa niya to nakasama ba? Oo. So, sabi ko, ito bang matandang to ikakausapin kami para lokohin? When it comes to politics and religion, magaling siya magsalita. Yes. Pagdating sa verses, magaling din siya magsalita. So, yun lang ano ko. Ako marami akong natandaan kasi nga bilang isa sa mga naging miyembro diyan at ganito yung sitwasyon ko ngayon, isa sa therapy ko. Ako marami akong tinandaan. Kaya ewan ko bakit si Alvin walang natandaan kahit isa. Actually, regarding dyan, doon sa sinabi mo, regarding kay Sis Baby De Jesus, hindi kasi alam ni Sis Baby De Jesus na ang tingin sa kanya ng royal family ay linta. Ayan, Sis Baby. Alam mo yan, Sis Baby De Jesus, ate. At ang mensahe mo sa akin, ang huling chat mo sa akin, kapatid kong minamahal, kabisado ko sa ulado ko, yung message sa akin ni ate, Sis Baby De Jesus. Tandaan mo, kapatid kong minamahal, kahit anong mangyari, mahal ka ni ate. Yan. Sa ulado ko at meron akong screenshot niya. Ano na yan ha? Nagsasalita na ako. Nag-expose na ako. Kaya lang, she was obliged to block me for some reasons. Ngayon sinasabi ko na, Sis Baby De Jesus, alam mo ba na ang tawag sa'yo linta? Di ba sinabi ko nga sa'yo, alam mo ba ate, na naaawa ako sa'yo, kaya every time na magtitinda ka ng relyeno,
bumibili ako 5,000, 10,000, 15,000. Ni isang relyeno nga sa mga binibili ko kay Sis Baby, hindi ko natitikman. Bakit ang sinasabi ko, Sis Baby, ate, sige pamigay mo sa mga kapatid na walang pambili ng ano, walang kakayahang makatikim ng relyeno. Pamigay mo. Sinabi pa nga ni Sis Baby noon, bibigyan ko si Brad Noli Saballa, okay lang ba sa'yo? Sige po, bigyan nyo po. Although alam ko nang inaaway na ako ni Brad Noli, ni Noli Saballa. Bakit? Sabi ng Biblia kasi, pakainin mo ang iyong ang sa iyo umuusig. Di, napakain ko yung umaaway sa akin. O alam mo ba yon, Noli Saballa, na nakinabang ka doon sa binili kong relyeno. Kaya mahal ako ni Sis Baby. Ngayon, Sis Baby de Jesus. Alam niyo po ba? Di ba sinabi ko rin sa'yo, Sis Baby, naaawa ako sa'yo dahil biruin mo, quarterly ka lang naman nagtitinda ng relyeno dahil meron kang binibiling gamot dahil sa iyong kalagayan at meron kang mga anak na binubuhay, ipapatigil ni Don Kapulong dahil gusto nilang i-monopolize yung negosyo ng iglesia. Gusto nilang i-monopolize yung flow ng pera ng iglesia. Sabi nga ni Sis Baby nung sinabi ko yun sa kanya, hindi ko yun alam at kung ganyan man yung nila, di bahala sila. Sabi ni Sis Baby de Jesus. Sis Baby de Jesus, hanggang kailan ka magiging kagaya ng ginagawa nila Brad Josel, Brad Sani, tsaka ni Brad Rodel, na maging kasangkapan ng kalikuan. Sis Baby, kakapiranggot na lang ang buhay mo. Sana magamit mo ang nalalabi mong buhay sa tama, Sis Baby de Jesus. Lahat naman ng tao nagkakamali. Kung meron man kayong nagawang pagkakamali in the past, ang Diyos naman nakahandang magpatawad. Kaya lang, ang pangit at ang masama, makakamatayan natin yung nasa po tayo, nasa gitna tayo ng kasamaan at kasangkapan tayo ng kasamaan. Sis Baby de Jesus. Yan Kaya pala alam mo naman pala. Kaya takot sa iyo si Brad Eli. Ngayon, si Brad Eli takot sa iyo, pero ang royal family, lalo na si Kuala Lumpur. Alam mo bang si Lisel Kapulong, sabi niya, tong si Taba. Biruin mo, kung sitahin niya yung mga anak ko, kantihin na nila ang lahat, wag lang itong mga anak ko. Yan ang sinasabi. Hindi mo alam yon, Sis Baby de Jesus. Kaya nga yung dalawang anak ni Lisel Kapulong at Don Kapulong, eto na namang si Tabacho yung masyadong pangahas. Ang tawag sa iyo, Sis Baby de Jesus, pangahas. Yan, go ahead, Brad Gilby at Brad Mar. Ayun. Nung brother, sige, sandali go lang po ahead. bro. Ikaw, Palagay ko si Brad Josie nakainom na ng kape. Nakapagkape na siguro si Brad Josie. Ay, si Sis Josie. Pero malulubat na ako. Yun lang. Ayan. Kaya yun. Bago ako malobat ng tuluyan, akyat ka na dahil dalawa yung nag-cheer sa'yo. At merong nag-cheer sa'yo sa comment section. Kaya yun yung pinapasecure ko agad sa'yo kanina, yung battery. Sis Josie, Asan na ba? go ahead. Sis Josie, wala ka na sigurong maidadahilan ngayon dahil nakapagkape ka na by this time. Pasok. Mula po sa Saskatoon, nag-uulak. Diba? Biruin mo yung tao na yan, nagpakabating. Yan sa iglesia na yan, para dyan sa iglesia na yan.
nagpakabating yan. Ngayon, edi sabi ko, mag-ano ka na, maghanap ka na ng boyfriend. Baka Oo. umabot pa. Oo, maghanap ka na ng boyfriend. Baka gusto mo, may reto ako sa'yo, engineer. Ba't ba dong nung nasabi mo na ah, okay lang nabigyan ng relyeno si Noli Sabaya kahit inaaway ka. So, nung magkakasama tayo sa House of Chicken nun, kumakain kami nun eh. Andun ka nun, di ba? Nandun din si Noli, di ba? Oo, okay kayo nun. Hindi, magkaaway na kami nun. Oo. Pero wala Oo. kayong naramdaman, wala rin naman ako sinasabi, di ba? Oo, wala. Ayan, Ayan si invite daw siya. invite. Oo. Nag-invite na ako eh. In about 2.5 kilometers, Ayan. turn left on Second Ayan, Street andito West. ka na, si Josie. Sis Josie Oliver from Saskatoon. Oh, wag ka nang magpakabating. Meron akong irereto sa'yo, engineer. Nasa Nag- abroad. Ako, pogi yun. Sampa ka na, nag-makeover na yan. Maganda na hairstyle niya ngayon. Kaya hindi mo na siya makikilala. Oh, yeah, Sis Josie, nag-send ako Oo. ng invitation sa'yo. Go ahead. Just accept the invitation that I have sent you. Sige, bababa muna ako. Ha? Diyan naman si Bradmar eh. Oh, sige. Ay, nandito rin si Aling Puring from Ireland. Meron, nandyan, makikita mo. Number 1 nakalagay. O kaya ikaw ang mag-send ng invitation. Ay, mag-send ng request, I mean. Connection failed ka daw. Yan. Nag-send uli ako, nag-resend ako ng invitation. Meron ka makikita dyan na number 1. Sis Josie. Meron. Akala mo lang wala, pero meron. Meron. Bro, bababa na rin po muna ako bro para smooth yung pagpasok ni Sis Josie. Sige po, Brad Mar. Salamat sa Diyos sa pagkakataon, brother. po. Mag-ingat ka palagi dyan, brother. Opo, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, bye-bye. Ating mga kapatid from Saskatoon. Sis Josie Oliver, ading ka na po. Ading. Aakyat na yan. Ayun. Ayan. Approve. Ading ka na. Sis Josie Oliver. Ito yung nagtatago every time na magpi-picture yung mga Meron, nag-send ka ng invitation sa akin, di ba? In-approve ko. Yan, meron nang lilitaw niyan. Hintayin mo lang. Bakit? Yan, hintayin mo lang at bigla ka na lang bubulaga niyan. Andiyan ka na. Yan. Hello, kay Aling Puring. Meron adding, nakalagay adding. Saglit lang ha. Approve. Try ko uli. Yan, approve. Adding daw. Adding ka na, sis Josie Oliver from Saskatoon. Yan daming nag-heart sa'yo. Hello, sis Josie Oliver. Yan, adding. Ayan, ang daming nag-heart sa'yo. Dami mong fans. Ay, pusa ka.
Saan ba? Nasaan ba? Saglit lang ha. Bakit? Why oh why? What is happening? Bakit wala po? Saglit lang ha, Sis Josie. Ah, pareho tayong ano. Ituloy nyo lang po pag-expose. Marami talaga maniniwala sa'yo. Saglit lang, Sis Josie ha. I-ano ko lang tong ano. Ako mag-a-add sa'yo. Yan, yan. Ako ang nag-add sa'yo. Nag-send ng invitation. Meron kang makikitang number 1 dyan. Click mo lang yung number 1 at accept. Yan, Sis Joseph Oliver. Ay, nakalimutan kong itanong kung kailan nabautismohan si Brad Mar Macapanas at kailan siya nag-exit. Sa bagay, paki-comment na lang, Brad Mar. Nabanggit po ba mga kapatid? Kung kailan siya nabautismohan at kailan siya nag-exit. Hindi ko na maalala. Pasensya na po mga kapatid. Ayan, daming nanonood from New Zealand. Nakita ko nag-like si Brother Alan Cook. Hello po, Sis Joseph. Mukhang hindi pa panahon ni Sis Joseph Oliver. Siguro po mga kapatid, hanggang dyan na lang po muna. Dahil mabibitin din po kung papasok si Sis Joseph Oliver. Ang battery percentage ko na lang is 17. Ayan. September 13, 2014, nabautismuhan. June kami nag-exit to 2025. Nakaano rin sila, 10 years. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 11 years. Good evening, watching po from Paris on the way back home from work. Magandang i-line up si Piano Ann at saka si Aling Puring at saka si Joseph Oliver. Sige po mga kapatid, hanggang dyan lang po muna at shout out kay Sis Popot Manimbo at kay Brad Willie Lugtu, kay Sis Beth at saka Brad Willie Lugtu, kay Sis Vivienne Takdeo, kay Sis Ludi Makapugay. Sis Ludi, basta si Sis Ludi from Germany. Sino pa ba? Kay Brad Mari. Butik na akong madulas. Kay Brad or Sis Mari. Kay Heart Evangelista ng Australia at kay Vivian Velez ng Australia. At sa mga bagong exiter sa Brisbane, Australia. At sa buong mundo. Bye-bye po. Ayun. Ayan, try natin uli. Ayan, Sis Joseph. Ading ka. Ading ka. Pag nag-fail dito, ikakat ko na po yung live. Pagka po nag-fail po itong adding. Adding ka na, Sis Joseph Oliver. Ako po, 18 years. Date of baptism, October 27, 2007. Sabi ni Sis Piano Ann. Siguro magaling itong mag-piano. Wala talaga, Sis Joseph. Sa susunod na pagkakataon na lang, dahil hindi ko rin dala yung charger. So wala akong pang backup. Sige na po mga kapatid at ingatan nawa po kayong lahat. God bless us all mga kapatid. Hey!